pong magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sa mga naghahanap po ng karugtong ng ating binabasa, pagpasensyahan nyo na po ha. Halos isang linggo po tayo na hindi po nakapagbasa. Pero ngayong gabi po ay sisikapin ko na makapagbasa at nawa po ay nariyan pa rin kayo at nag-aabang ng salita ng ating Panginoon. At salamat po sa Diyos sa pagkakataon ngayong gabi na ako po ay makapagbasa ng kanyang salita upang meron po kayo mapakinggan. Kaya mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayong muli upang magbasa po o samahan po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Gabayan po tayo ngayong gabi sa pagbabasa po ng salita ng ating Diyos. Buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa aklat po ng unang Samuel, chapter 11 po. Simulan ko na mga kaibigan ang pagbabasa. Ang title po ng chapter 11 ay Dinigma ni Nahas ang Habis Galaad o Jabes Galaad. Ang Habis Galaad ay dinigma ni Nahas na hari ng mga Amonita. Nang mapaligiran niya ang lungsod, nagpasugo sa kanya ang mga taga roon. Sinabi ng mga sugo, "Kung magkakasundo tayo, pasakop na kami sa inyo," sumagot si Nahas. "Magkikipagkasundo ako sa inyo kung ipadudukit ninyo ang kanang mata ng bawat isa sa inyo, sa gayon makagaganti na ako sa buong Israel." Sinabi ng matatanda ng Jabes, "Bigyan po ninyo kami ng 7 araw para maibalita sa buong Israel ang aming kalagayan. Kung wala pong tutulong sa amin, susuko na kami sa inyo." Umabot sa Gabaa ang mga sugo at nanangis ang buong bayan nang marinig ang balita. Si Saul ay papauwi noon mula sa bukid. Taboy ang kanyang mga baka. Nang makita niyang nag-iiyakan ang mga tao, nagtanong siya, "Ano ba ang nangyayari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao?" At sinabi nila sa kanya ang balita ng mga taga Habes o Jabes. Pagkarinig nito, kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos. Nagsiklab ang kanyang galit, kumuha siya ng 2 baka at kinatay. Pagkatapos, ibinigay iyon sa mga sugo at iniutos na ipakita sa buong Israel, "Lakip ang ganitong bilin, ganito ang gagawin sa mga baka ng sino mang hindi sasama kay Saul at kay Samuel sa pakikibaka." Ang mga Israelita ay nakadama ng matinding takot kay Yahweh. Kaya silang lahat ay sumama sa labanan. Tinipon ni Saul sa bisik ang mga tao, umabot sa 300,000 ang mga Israelita at 30,000 naman ang galing sa Juda. Sinabi nila sa mga sugo, Ito ang sabihin ninyo sa mga taga Jabes Galaad. Bukas ng tanghali darating ang magliligtas sa inyo." Nang marinig ito ng mga taga Jabes, natuwa sila. Sinabi nila sa mga Amonita, "Bukas, susuko na kami sa inyo at gagawin na ninyo sa amin ang gusto ninyo." Kinabukasan, hinati ni Saul sa 3 pangkat ang kanyang mga mandirigma. Nang mag-uumaga na, ay pinasok nila ang kampo ng mga Amonita. Nalupig nila ang mga ito bago dumating ang tanghali. Ang mga natirang buhay ay nagkanya-kanyang takbo. Nang magkagayon, itinanong ng mga tao kay Samuel, "Nasaan ang mga nagsasabing hindi si Saul ang dapat maghari sa amin? Ituro ninyo at papatayin namin." Ngunit sinabi ni Saul, "Huwag! Isa man sa ati walang mamamatay." Sa araw na ito, iniligtas ni Yahweh ang buong Israel at sinabi ni Samuel sa mga tao, "Magpunta tayo sa Gilgal at muli nating ipahayag si Saul bilang hari." Lahat ay sama-samang nagpunta sa Gilgal at kinilala si Saul bilang hari. Pagkatapos, naghandog sila
kayawi ng mga haing pangkapayapaan at nagliwanag at nagdiwang silang lahat. Chapter 12. Ang talumpati ni Samuel. Sinabi ni Samuel sa mga Israelita ngayon, "Nasunod ko na ang gusto ninyo, nabigyan ko na kayo ng hari, ako'y matanda na. Ang katunayan, kasama-sama ninyo ang aking mga anak mula sa aking kabataan hanggang ngayon, ay pinamahalaan ko kayo. Kung mayroon kayong anumang reklamo laban sa akin, sabihin ninyo sa harapan ni Yahweh at nang hinirang niyang ito. Isa man ba sa inyo'y kinunan ko kahit isang baka o asno? Mayroon ba akong dinaya o inapi? Nasuhulan ba ako ng sinuman para ipikit ko ang aking mga mata sa kamalian? Sabihin ninyo ngayon at pananagutan ko kung mayroon. Hindi mo kami dinaya o inapi. Wala kang kinuhang anuman sa amin," sagot nila. Sinabi ni Samuel, "Kung gayon, si Yahweh ang saksi ko rin ang kanyang hinirang na ako'y walang ginawang masama sa inyo." Sumagot sila, "Iyan ay alam ni Yahweh." Sinabi ni Samuel, "Siya nga ang saksi, si Yahweh na humirang kina Moises at Aaron at nagligtas sa inyong mga magulang sa kamay ng mga Ehipsyo. Kaya nga, tumindig kayong lahat sa harapan niya at iisa-isahin ko ang mga kabutihan niyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. Nang si Jacob at ang buo niyang sambahayan ay manirahan sa Ehipto, sila'y inapi ng mga Ehipsyo. Dumaing kay Yahweh ang inyong mga magulang at ibinigay sa kanila sina Moises at Aaron. Sa pangunguna ng mga ito, sila'y inilabas niya sa Ehipto at dinala sa lupaing ito. Ngunit tinalikdan nila si Yahweh, kaya't sila'y ipinalupig niya kay Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin na hari ni Hazor. Gayon din sa mga Filisteo at sa mga Moabita. Nang magkagayon, dumaing sila kay Yahweh at kanilang sinabi, "Nagkasala kami sapagkat tinalikdan ka namin, naglingkod kami kay Baal at kay Astaroth. Iligtas mo kami ngayon sa aming mga kaaway at maglilingkod na kami sa iyo." At ipinadala sa kanila ni Yahweh sina Jerubbaal, Bidan, Jefte at Samuel. "Iniligtas kayo at pinangalagaan laban sa inyong mga kaaway, ngunit nang kayo'y sasalakayin ni Haring Nahas ng mga Amonita, itinakwil ninyo ako nang humingi kayo ng isang haring mamamahala sa inyo. Narito ngayon ang haring hiningi ninyo, ibinigay na sa inyo ni Yahweh. Kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi ninyo lalabagin ang Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Ngunit kapag hindi kayo sumunod sa Kanya, bagkus ay lumabag sa Kanyang utos, parurusahan niya kayo. Ngayon, tignan ninyo ang kababalaghang gagawin ni Yahweh. Ngayon ay anihan ng trigo. Idadalangin ko sa Kanya na kumulog at umulan para makita ninyo kung gaano kalaki ang pagkakasalang ginawa ninyo kay Yahweh nang humingi kayo ng hari." Dumalangin nga si Samuel, noon di kumulog at umulan. Silang lahat ay sinidla ng matinding takot kay Yahweh at kay Samuel. Sinabi nila kay Samuel, "Idalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala. Huwag kayong matakot," wika ni Samuel. "Bagaman malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag ninyo siyang tatalikdan. Lumayo na kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo maililigtas ni matutulungan ng mga iyan sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh
pagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y hinirang niya bilang kanyang bayan, idalangin ko naman kayo at turuan ang dapat ninyong gawin. Lamang dapat kayong matakot kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. Ituloy na po natin sa chapter 13, mga kaibigan. Ang pakikidigma laban sa mga Filisteo. 50 taon si Saul nang maging hari ng Israel at tumagal ng 22 taon ang kanyang paghahari. Pumili si Saul na 3,000 lalaki, isinama niya sa Mikmas ang 2,000 at sa kaburulan ng Betel ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gabaa, sakop ng Benjamin. Ang iba'y pinauwi niya sa kanilang tolda. Nakuha na ni Jonathan ang kampamento ng mga Filisteo sa Gabaa at ito'y nabalita sa buong lupain ng mga Filisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ang buong bayan na makidigma. Nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Filisteo at malaman nilang napupuot sa kanila ang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. Nagtipon-tipon din ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000 ang mga kawal na kabayuhan at tila buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglalakad at sila'y nagkampo sa Mikmas sa gawing silangan ng Bet-Aven. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kinasusuungan sapagkat masusukol sila. Kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, puntod, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba nama'y tumawid sa Jordan papuntang Gad at Galaad. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. 7 araw siyang naghintay roon tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel, ngunit hindi ito dumating. Ang mga kasama niya ay isa-isa nang umaalis. Kaya nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan at sinunog ang mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel, sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, "Bakit mo ginawa iyan?" Sumagot siya, "Ang mga kasama ko'y isa-isang umaalis, nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo, at ikaw na may hindi dumating sa oras na ating usapan. Ako'y nangambang lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog." Sinabi sa kanya ni Samuel, "Malaking kasalanan yung ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng ibang hari para sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang utos niya sa iyo." Pagkasabi nito'y umalis si Samuel at nagpunta sa Gabaa. Sa lupain ng Benjamin, tinipon ni Saul ang natira niyang mga tauhan at umabot sa 600. Sina Saul at Jonathan pati ang mga tauhan ay sa Gabaa ng Benjamin nagkampo, samantalang nasa Mikmas pa rin ang mga Filisteo. Nasa Mikmas, ang mga ito'y, sandali mga kaibigan medyo nawala tayo. Sina Saul at Jonathan, pati ng kanilang mga tauhan ay sa Gabaan ng Benjamin, nagkampo, samantalang nasa Mikmas pa rin ang mga Filisteo. Ang mga ito'y nagtatlong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawi sa Ofra, sa lupain ng Saul. Ang ikalaway sa Bet-Horon,
at ang pangatlo'y sa Kaburulan sa may hanggahan ng kapatagan ng Sibuem at ng kagubatan. Noon ay wala isamang panday sa buong Israel sapagkat ayaw ng mga Filisteo na gumawa ng mga tabak o sibat ang mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay sa mga Filisteo pa nagpapahasa ng kanilang sudsod, asarol, palakol o lilik. Ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakbol o lilik ay 1/4 bahagi ng 1 siklo at doble naman para sa sudsod o asarol. Kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Isa man sa mga kasama nila'y walang dalang patalim. Samantala, binantayang mabuti ng mga Filisteo ang daan papuntang Mikmak. Ayan mga kaibigan. Talagang ang buhay po ng mga Israelita ng kanilang kapanahonan ay tuloy-tuloy po ang labanan. Paiba-iba po ang hari, paiba-iba po ang leader. Po sa buhay ni Moises, ngayon po ay nakay Saul na ang paghahari sa lahat ng mga Israelita. Pero gusto ko pong basahin uli itong chapter 12, verse 13. Sabi dito, narito ngayon ang haring hiningi ninyo. Ibinigay na sa inyo ni Yahweh. Kung mamumuhay kayong may takot, verse 14, kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi ninyo lalabagin ang Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Hanggang sa ating kapanahonan naman po talaga ay kailangan po nating sumunod sa Panginoon. Kailangan po nating isapamuhay ang Kanyang salita at kailangan po nating makinig sa Diyos kung ano po ang Kanyang mensahe sa atin sa bawat araw, dahil kapag tayo po ay masunurin sa ating Panginoon, ay talaga naman pong magiging maayos ang ating pamumuhay. Kaya mga kaibigan, nawa po sa bawat araw na ako po ay nagbabasa ng salita ng ating Diyos, sabi ko nga po, from Genesis to last Revelation, ay tatapusin po natin ito, gabayan tayo ng Panginoon ngayong taon ng 2024. At nawa po sa bawat araw po na ako ay nagbabasa at kung kayo po ay nakikinig, nawa po ay may natututunan po tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita po lamang ng Diyos ang may kalakip na pangako, ang salita ng Diyos ang tapat, at ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ano po? Kaya maraming salamat po muli sa inyong suporta mga kaibigan. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos at pagpalain ng Panginoon ang Kanyang salita na naririto po na nakatanim sa ating mga puso, sa ating mga isipan, at dumadaloy po sa ating mga buhay. Kaya po nakikita yung karakter ng Panginoon sa buhay natin dahil po sa salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, dahil po sa ating tamang relasyon sa Diyos at tamang pananampalataya kay Kristo. Kaya mga kaibigan, isa pong magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen.